جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, umabot na po tayo sa Shura verse 10. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah fadhalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, at anumang bagay na inyong pinagkaiba doon, kung gayon ang hatol nito ay nasa kay Allah. Ganyan si Allah na aking Panginoon, sa Kanya lamang ako nagtiwala at sa Kanya lamang ako manunumbalik. Kaya dyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, patunay po ito mga kapatid, na ang paghahatol, pagsabi ng halal, haram, mubah, makruh, lahat po yan ay binabalik natin kay Allah. Kasi nga, siya po ang ating Panginoon. Siya po ang tagapangasiwa sa ating mga buhay. Siya po ang nagtuturo sa atin ng patnubay patungo sa paraiso. Kaya kapag ganun ang iyong ginawa, kapatid, kapag nagkaroon ng hidwaan, nagkaroon ng pagkaiba, kasi iba-iba tayo ng pag-aaral, iba-iba ang iyong pag-alam sa mga bagay. Hindi mo minsan matarok at minsan matatarok mo rin. Kaya kung ang iba, paiba-iba ang kanilang mga pananaw, paiba-iba ang kanilang mga opinion, ang hatol, mga kapatid, ibalik talaga sa Allah. Dapat bumalik sa Quran, bumalik sa hadith. Ganun po tayo mga Muslim, alhamdulillah, pasalamat talaga tayo. May mga hatol tayo, lalo na away mag-asawa. May mga hatol tayo dyan. Meron tayong Quran at hadith. Kung sa barangay, meron din Quran, hadith. Kung sa mga mga pangmasa na, meron din Quran at hadith. Kaya napaka-importante, pahukmuhu ilallah. Kay Allah tayo magpahatol, doon po tayo magbasa tayo ng Quran, magbasa tayo ng hadith. Kung hindi natin kayang ipalabas sa Quran o sa hadith ang mga dalil, magtanong tayo sa mga ulama, sa mga maaalam. Ganun na ganun ang katuruan ng Islam. Kasi nga ang mga maaalam, sila po ay nagsipag sa pag-aaral, nagsunog kilay, natuto ng Islam, na mayroong kabanalan na sa kanilang mga puso. Kaya ganyan si Allah, ang ating Panginoon. Yun ang ating Panginoon. Yun ang nagturo sa atin. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala, mga kapatid. Sa Kanya lang tayo manunumbalik. Bumabalik loob tayo kay Allah. Kasi nga, siya po ang tatanggap ng ating pagbabalik loob. Ganyan ang ating Allah, mga kapatid. Ganon ang ating paniniwala. Tapos ito pa, ang ating Panginoon, sabi dito, Fatiris samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja, minal an'ami azwaja, yadra'ukum fi, laysa kamithlihi shay, wa huwas sami'ul basir. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, manlalalang ng mga langit at lupa, gumawa para sa inyo ng mga kabiyak mula sa inyong mga sarili, at gayon din mula sa mga hayop na mga kabiyak. Pinaparami niya kayo roon, wala siyang katulad sa anuman. At siya ang tagapakinig na nakakakita. Kaya sinabi dito, mga kapatid, Fatiris samawati wal ard. Ganon ang isa sa mga katangian ng Allah.
Siya po ang manlalalang. Ang word na father, mga kapatid, yun, manlalalang yan. Kasi sa wikang Arabo, marami ang, example, created, mga creator. Ang creator yun, yung salitang creator yun, isa sa mga ginagamit yan ng father. Kaya father sa manlalalang ng mga langit at lupa. Siya ang nagpausbong mula sa wala. Pinalabas niya ang mga langit at lupa. Sa word pa lang ng mga langit, alam naman natin, maraming mga kalangitan doon sa kalawakan. Lalo na ang itong langit nito, meron ding 7 langit, 7 layers, subhanallah. Napaka-tugma talaga ng pagkasabit. Tapos ang lupa. Ang lupa itong ating inaapakang lupa. Ibig sabihin, earth. Kaya ang Allah, katangian niya, siya po ang lumikha. Kaya lahat ng kanyang mga nilikha dapat sumunod o tumugon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos isa sa mga ginawa ng Allah na dapat nating ipagsaya ang gumawa para sa inyo ng mga kabiyak. Mula sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, mula sa inyong mga kalahi, mga tao dapat sa tao. Kaya sa Islam, bawal tayo magpakasal sa mga hayop. Bawal din tayo magpakasal sa mga engkanto. O ano pa dyan, ipakasal mo ang iba nga, umabot sa sobrang paglabag. Nagpapakasal sila sa Diyos. Ito ang ginagawa ng mga hindi Muslim, nagpapakasal sila sa Diyos. Hindi ganun ang gusto ng Allah. Ang gusto ng Allah, magpakasal tayo mula mismo sa ating mga kapwa, ibig sabihin sa ating katulad na tao. Kasi yun ang binigyan lang ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magpakasal sa mga engkanto. Ang iba kasi nagpapakasal sa engkanto, subhanallah. Meron raw siyang kabiyak na tikbalang, pinibisita pa siya. Yun ang nakasaad sa hindi nila alam. Pinagbawal yan, hindi pwede yun. Dapat tao. Ang nakikita mo, nahawakan mo, nakakausap mo, hindi ka matakot. Kasi kapag nakasawa mo engkanto, subhanallah, siguro ang kaba sa dibdib mo, sobrang kaba mo talaga kasi hindi tao yan eh. Pati nga sa hayop, ang hayop nga, ginawan din sila ng kabiyak. Kaya mga hayop, mga kapatid, nakikita mo sila, masyaallah, napaka-agresibo kapag meron silang kasama. Kaya ganon ang pagkalikha ng Allah. Tapos ang purpose kasi ng Allah, pinaparami kayo roon. Allahu Akbar. Kaya yun ang isa sa mga pinaka ng Allah subhanahu wa ta'ala, purpose niya, pinaparami. Tingnan nyo. Dito pa lang nga sa ating planeta, napaka-balansi talaga. Sample lang, dumadaming daga. Alam nyo, kapag dumadaming daga, meron ding mga predator, pero meron din kumakain sa daga. Kaya kailangan dumaming daga para maraming makakain na mga predator, subhanallah. Dumadaming mga baka. Dumadami din ang mga kumakain ng baka. Kaya yun isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo ng tao kumakain kahit mga ganitong mga pagkain. Kaya yun ang isa sa mga nagpaparami ang mga hayop para kainin ng mga tao. Tapos ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, siya ang gumawa ng mga ganito. Ibig sabihin, hindi niya kailangan mag-asawa ng mga nilikha niya. Kaya kung magpakasal ka sa Diyos, subhanallah, napakalaking kasalanan po yan. Kasi nga wala siyang katulad sa anuman. Wala siyang katulad. At siya ang tagapakinig na nakakakita. Ayun, pinapakinggan, pinagmamasdan lang po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nasa loob po tayo ng pagsubok, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya, napakaganda na pagkasabi dito ng Allah. Tapos, sabi niya dito, isa sa mga dapat kikilalalin mo talaga ang Allah bilang Panginoon mo, bilang Diyos mo, sabi niya dito, lahu maqalidus samawati wal ard.
yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu bikulli shay'in alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aari niya ang mga susi ng mga langit at lupa. Pinapalapad ang mga biyaya para sa sinumang kanyang nanaisin at hinihigpitan. Katotohanan, siya ang maalam sa lahat ng bagay. Kaya dito sa ng mga kapatid, pagkasabi dito, lahu. Kung ano pa ang lam dito, lam tamlik, ibig sabihin pag-aari niya. Lahu, para sa kanya, kung sa ano pa. Pag-aari ng Allah ang susi ng langit at lupa. Ibig sabihin dito, ang mga biyaya nang galing sa langit. Alam naman natin biyaya mula sa langit. Minsan ang ulan, minsan ang ibon, mga lahat ng biyaya ano sa langit doon, yun mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, at lupa, pinapalapad ng Allah, pinaparami niya ang kanyang biyaya, mga kapatid, sa sino mang kanyang nanaisin. Allahu Akbar. Kaya inuutosan tayo na magdua lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala, humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. Ya Allah, sana pagbigyan mo ako. Ya Allah, pakainin mo ako. Wag na wag tayong magtinatawag na parang wala ka ng kailangan kay Allah. Hindi po yan dapat. Dapat kahit meron ka na, humiling ka pa rin kay Allah. Kasi nga, kapag ang tao laging humihiling kay Allah, nagpapalapit loob yan kay Allah. At pinapakilala niya sarili na siya po ay isang mahahamak na alipin lamang. Allah. Kaya ganun na ganun ang ating pag-iisip. Kahit marami na tayong mga bagay, tinatamasa mo na lahat ng mga biyaya ng Allah, hindi po tayo nagmamalaki. Kasi alam naman natin pagmamalaki, umaabot yan sa kayabangan. Umaabot yan sa pagtatakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapasalamat tayo. Kinikilala natin ng Allah na siya po ang tagapagbigay ng biyaya. At wag na wag rin kalimutan, mga kapatid, ng Allah. Siya rin ang humihigpit sa mga biyaya. Balance talaga. Balansi. Hindi ang Allah tagapagbigay lang. Hindi. Meron din siyang katangian na siya ay tinitigilan niya rin ang pagbiyaya sa tao. Ibig sabihin, sa kanyang nanaisin lang. Pasok po yan, lahat yan sa tinatawag natin na mashi'a. Sa nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kung iisipin mo, kung lahat tayo naging mayaman, walang mahirap, subhanallah, ano na lang mangyari sa mundo? Wala nang magtatrabaho sa sakahan. Wala nang magtatrabaho sa factory. Lahat mayaman na eh. Wala nang magtatrabaho sa transport. Lahat, mamamatay lahat tayo eh. Kailangan balansi po, kapatid. May mga trabahante, mayroong mga negosyante, may mga mayaman, may mga mahirap. Allahu Akbar. Kaya ganun ang hikmah, karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya nagbibigay at siya rin ang humihigpit ng mga biyaya. Ay hinihigpitan din niya para magkaroon ng balanse dito sa loob ng mundo. Kaya kapag napapansin mo, kapatid, kung ikaw ramdam mo na talaga na ikaw kapuspalad, isang kahig, isang tuka, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Isipin mo, iyan ay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatakda niya yan. Kahit nagsumikap ka na, halos hindi ka na natutulog, trabaho ka na lang natatrabaho, pero kapos ka pa rin. Huwag ka mag-isip tapos mag-isip na galit sa iyong Allah. Hindi. Isipin mo, yan ang isa sa mga tinakda ng Allah para sa iyo. At huwag ka mag-alala. Meron ka pang pagkakataon na yumaman. Doon yun po sa paraiso. Dito sa mundo, isipin mo na lang, pagsubok ito ng Allah, na kailangan lampasan, kailangan tawagin lang si Allah. Yun, Allahu Akbar, tataas pa yung pananampalataya, tataas pa yung kabanalan, tataas pa yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya ang maalam sa lahat ng bagay. Allahu Akbar. Ito, tingnan nyo, napakaganda.
Ha? Hindi lahat, alam naman natin, hindi lahat ng pagsusumikap, mga kapatid, ay nagwawagi. Minsan, nagsusumikap, isang po nagpatayo ka ng karinderya, halos hindi ka natutulog, luto, nagbebenta ka ng iyong niluto. Pero, tama-tama lang iyong kita, hindi kayo mayaman, hindi kami milyonaryo o ano pa. Huwag ka mag-alala dyan, basta gumagawa ka lang ng halal, ikaw po ay nasa tamang landas. Ikaw po ay nasa kaluguran ng Allah. Yun ang isipin mo. Ang iba kasi gustong mag-shortcut sa buhay. Kaya tingnan nyo, ginagawa ang iba dyan. Nagbebenta ng sobrang mahal. Kahit alam na alam nila na paglalamang yan sa kapwa. Parang ang kanilang mga konsyensya, binubuhusan na lang ng langis para hindi makakakita. Kaya, kaya yun isa sa mga mga kapatid, yun ang Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin yun ang isa sa mga katangian ng Allah. Siya ang nagbibigay, siya rin ang naghihigpit. Meron nga kapag ang iba nga, dahil sa yaman sila, sa sobrang yaman nila, nawasak ang kanilang pagkatao. Sobrang yaman na nila, katulad nila Karon, subhanallah, ang kanilang susi ng kanilang kayamanan, binubuhat po yan ng mga malalakas na pangkat ng mga kalalakihan. At dahil doon, sa kalaunan sila po ay nagyabang, sila ay nagmalaki, tuloy nilamon sila ng lupa. Auzubillah. Kaya talaga tayo, magpasalamat na lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit papaano nagkaroon tayo ng ganitong mga biyaya ng Allah. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimad-dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi may yasha wa yahdi ilayhi may yunib. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, nagsabatas para sa inyo mula sa reliyon kung ano ang inutos ni kay Noah, kay Nuh, at sa iyaong ipinayag namin sa iyo, at sa anumang ipinag-utos namin kina Ibrahim, kay Musa, kay Isa, ana ipanatili ninyo ang relihiyon. Subhanallah, tingnan niyo ang pagkasabi dito, mga kapatid. Nagsabatas. Ibig sabihin, ang Islam po, ang ating relihiyon na ito, meron na rin palang background, may mga ugnayan pa sa mga nauna. Itong relihiyon na ito na itindig natin, na itayo natin, meron siyang bakas sa mga nauna pa, sa mga propeta mga nauna. Ganon ang tamang relihiyon, hindi bagong usbong lang. Tapos, katulad sa mga paliwanag ng mga Kristiyano, ang Kristiyano nag-ugat sa Judaismo, subhanallah. Ibig sabihin, si Kristo pala nagtayo ng ibang religion. Ganun lang kanilang paliwanag Judaismo ang nauna. Pero sa Islam hindi ganun. Ang Islam ganun na ganun pa rin. Nauna pa. Nandyan na yan. Hanggang sa huli. Hanggang kay Prophet Muhammad SAW. Ganun pa rin ang pagsasabatas ng Allah. Sa reliyon niya na inutos kay Nuh, kay na Ibrahim, kay Musa, kay Isa, at kay Prophet Muhammad SAW, na itayo lamang ang relihiyon. Wa aqimuddin. Kaya itayo lang ang relihiyon, mga kapatid. Allahu Akbar. Kasi ganun yan, at huwag kayong maghiwalay roon. Hindi tayo pwede maghiwalay. Huwag tayong gagawa ng sekta. Huwag tayong magsalita ng mga ibang pananaw na labas na sa Islam. Huwag ka nang magbigay ng kuro-kuro mo. Ano pa dyan? Basta sa Islam, bawal na bawal tayo gumawa ng sekta. Pinagbabawal yan. Huwag kang magbigay ng iyong kuro-kuro. Kasi nga maraming maliligaw. Dapat ang reliyon dapat yun ang paghawakan Islam. Kung tatanungin ka anong klase kang Muslim, sabi mo Muslim. Kung Sunni ka man, ang iba kasi kailangan magsabi ka Salafi talaga ako. Subhanallah.
Sabi mo, Muslim, tama na yan. Huwag mo nang ano yan. Kasi inutusan tayo na ipanatili ang reliyon na gano'n Islam. Tapos sabihin mo, kailangan maging salafi ako, kailangan sunni talaga ako. Ang utos, ang nilabas lang yan, mga katagang sunni, salafi, o ano pa dyan. Dahil nagkaroon ng mga sekta sa Islam para matukoy lang kung ano ang iyong pinag-aaralan, kung anong iyong pinagtitindigang relihiyon, akida. Ha? Pero sa totoo lang, Muslim dapat ang ano mo kasi yun ang ating pinagduduay. Ya Allah, sana ihdina siratal mustaqim, gabayan mo ko sa tamang landas. Yun ang tinutukoy doon ng Islam, ang relihiyon natin. Kaya dapat ipagmalaki mo na ikaw ay isang Muslim. Ha? Kaya tinanong namin nga dating guro namin Ang guro namin sabi namin, Sheikh, ano ba talagang sasabihin namin? Kami ba Sunni? Kami Salafi? O ano pa dyan? Sabi ng guro namin, lahat yan mga pangalan lang. At binabasihan tayo sa gawa. Allahu Akbar. Tingnan sa gawa, mga kapatid. Kaya kung ang gawa mo, Islam na Muslim, ngayon ang paghawakan mo, yun talagang utos sa atin, Islam. Maging Muslim ka. Magpasakop ka at huwag kayong hihiwalay. Huwag tayo maghihiwalay roon. Yun ang ating common ground. Ang common word, yun ang Islam, yung pagka-Muslim natin. Paghawakan mo yan, Allahu Akbar. Tapos, tumindi para sa mga mapagtambal ang anumang inaanyaya mo sa kanila. Si Allah ang humirang tungo sa Kanya, sa sino mang Kanyang nanaisin, at gumagabay tungo sa Kanya sa sino mang bumabalik loob. Kaya, dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagka-Muslim natin, ang paghawakan natin, pagka-Muslim natin, mga kapatid, naging matindi yan sa mga musyrik. Galit na galit sila sa mga Muslim kasi nga ang mga Muslim nasa iisang relihiyon, iisang pananaw, iisang akida, iisang paniniwala. Dahil doon, nagagalit sila, tumitindi ang kanilang sinakbo, ang kanilang pagkagalit, pagkapuot, nagagalit sila. Kasi nga, ang Islam, hindi natin tinatago. Bagkus, inaanyayahan natin sila. Allahu Akbar. Inaanyayahan natin sila. Halik kayo, magsamba tayo sa isang Diyos. Halik kayo, magsalapo tayo, magbigay tayo ng zakah. Allahu Akbar. Kaya, tingnan nyo. Dahil sa pagka-Muslim mo, tinindig mo ang pagka-Muslim mo. Kaya sa mga nagbalik Islam, o kaya mga born Muslim na nanatili talaga sa katuruan ng Islam, huwag kayong mag-isip na lahat ng tao ay malulugod sa iyo. Merong talagang magagalit sa iyo. Kasi nga, inaanyayahan mo siya sa Islam. Kaya nagagalit siya kasi naapakan ng kanilang pride. Minsan, naapakan mo ang kanilang edad. Akala nila yun ang mahirap kasi sa mga sumusunod lang sa anong nakikita nila. Hindi sila nagsaliksik, hindi sila nag-aaral, pabaya lang sa relihiyon. Kapag inaanyayahan mo yan, magdasal tayo, magbasa tayo ng Quran, o ano pa dyan patungkol sa relihiyon, ay sila na naapakan ng kanilang pride. Kaya lalo na ang mga mapagtambal sa Allah, mga musyrik na sumasamba sa mga ribulto, nagagalit yan sila. Kaya bilang mga Muslim, mga kapatid, wag kang magpadala talaga sa sa damdamin mo. Ang sayo, ipaabot mo lang ang mensahe. Kapag nasabi mo na, Allahu Akbar, tama na yun, wag ka nang iporsigi. Hayaan mo. Inshallah, baka balang araw, lalambot din ang kanyang puso at iyayakapin niyang Islam o kaya susunod sa iyong landas. Kasi nga si Allah kasi ang humihirang sa tao, siyang pumipili, kapatid. Sa sino mang kanyang nanaisin. Kaya nasa loob po tayo sa nais ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya rin ang gumagabay. Kaya sa atin,
paabot mo lang ang mensahe at ang Allah na lang ang bahala na kung gagabayan ba siya o hindi. Kasi ang gagabayan ng Allah, ang sino man bumabalik loob. Yun ang mga magagabayan, ang magbalik loob. Mga nagsisi sa kasalanan, gustong kaayusan sa kanilang buhay, o ano pa dyan, Allahu Akbar. Kaya, yun ang ating, mga kapatid. Kaya, sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, bilang panghuli, sabi niya, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang manghuli, at hindi sila nagkawatak-watak kundi noong matapos na dumating sa kanilang kaalaman dahil sa paglabag sa kanilang pagitan. At kung hindi lamang sa salitang nauna mula sa iyong Panginoon tungo sa takdang palugit ay talagang hatulan ng kanilang pagitan. At sa kakatunayan, ang mga yaong pinamanahan ng kasulatan noong pagkatapos nila ay sadyang nasa pagdududa roon na nag-aalinlangan. Kaya, sabi dito mga kapatid ninyo, nagkawatak-watak sila dahil dumating sa kanila ang kaalaman. Itong problema sa lahat, lalo na mga Hudyo. Dati nagkakaisa talaga sila. Kinakalaban nila si Paraon. Sa time na dumating na si Musa, doon na sila nagkawatak-watak. Iba na ang kanilang pag-iisip. Kinakalaban na nila si Musa. Ayaw na nila sumunod. Nagre-rebuild na sila. Matigas na kanilang mga ulo. Yun, tingnan nyo. Ganun ginawa ng mga Hudyo. Lalo na sa panahon natin sa ating kapamayanan. Na time na natuto na, nag-iba ng ugali, nag-iba na, nagyabang na. Hindi na nakakilala ng tao. Audibillah. Natutulang lang bagsa ng Quran, nag-iba ng ugali, audibillah, mayabang na. Kaya mag-ingat kayo dyan, mga kapatid. Kasi nga, kapag dumating ang kaalaman, dapat sinasabuhay yan. Hindi gagamitin mo yan bilang paglabag sa batas ng Islam. Kaya, kasi nga lahat po tayo mayroong takdang palugit. May mamamatay din tayo. At ahatulan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi lang naunang salita ng Allah, nagiging patas siya, parusahan sana ang mga nauna Dahil sa kanilang pinanggagawa, dumating sa kanila si Musa, hindi na sinunod, parusahan sana sila Pero nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong araw ng paghuhukom. Kaya mga pinamanahan ng kasulatan ay dahil sa kanilang mga pinanggagawa ay tuloy nagduda sila sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sana hindi natin sila gayahin mga kapatid na tayo kapag dumating sa atin ang batas, sundin na lang natin at sami'na wa ata'na, narinig namin at aming susundin. Allahu Akbar. Kaya ganon ang pananampalataya para magiging malaya ka sa pagkabalisa, sa kalungkutan o ano pa dyan, mga negative na mga karakteristik sa buhay mo. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.